Showbiz Unlimited, gaya po ng sinabi namin kanina, may pelikula pong pagsasamahan si Vilma Santos sa wakas ha. Ang pinakahuling pelikula po na ginawa niya, kung natatandaan po ninyo, ay ang Extra ha. Ayun. Na nagka-award din siya dyan. Kasi ni Manaya, Best Actress si Ate B. And I think that's her first indie film na sobrang nag-enjoy daw siya dyan. At syempre, itong movie naman na pagsasamahan nila, nagkaroon ng story conference yan kahapon ni Angel Locsin at si Ian Lee, makakasama niya. Yun. Buong kasi si Ian Lee, di ba? After po na nawala siya sa bridges, may magandang kapal. Hindi naman siya talaga tinanggal. Di ba? May magandang kapal. Dalawa pa, isang serye at isang pelikula. Hindi ba siya tinanggal? Hindi naman tinanggal daw. Kasi pwede natin sabihin, tinanggal din kasi nga ilalagay siya kasi kung hindi siya tinanggal, nandun pa siya. Pero hindi tinanggal na dahil ang reason na hindi mali-mali umarte, hindi makati ng tama, yun. Ang reason daw po, dahil nga may gagawin siyang serye with King Chugin. Kaya syempre yung mga ibang tao, yun ang thinking. Nauna kasi yun ang thinking dahil nauna din kasi ang mga blind item na hindi makapag-deliver ng maayos. Bago pa, sinabing tatanggalin, di ba? So parang gumanon tuloy yung iba, di ba? Yun nga eh. Tapos biro-biro pa si Edo Manzano na 1+1. Pero ako ay kahit pa naman mo sila umati ito si Sian Lim, no? Correct. Diba? Anyways, abangan po natin na doble daw ang pressure kay Angel Locsin dahil nga makakasama niya ang biyanan niya. Biyanang hilaw. Magiging biyanan niya, Biyanang hilaw, di ba? Tawag doon kapag hindi pa biyanan. At syempre, first time din po ni Binibining Joyce Bernal na makatrabaho. Kaya din si Ate B, kaya naman habang nagsasalita, nakita ko habang in-interview si Ate B at pinupuri niya si Binibining Joyce Bernal, talagang naluluha-luha ang director. Si Binibining baka naman idol si Ate B, di ba? Oo, parang may starstruck siya siguro. First time yung makaka-work sa Ate B. Nako, siyempre, parang yan, baka mamaya maalis siya mag-direct kay Ate B, di ba? Pero napakabait ni Ate B for na approachable na tao. Huwag siyang kakambal, hindi siya kagaya ibang artist na baka pagka hindi ka magaling na artista, minsan, hindi ka magaling na director, minsan magsasalta siya na si Ate B, hindi. No? At sana maging to sila dahil person nila mag-work together. Correct. Para naman, syempre yung kaligayahan ni Binibining Joyce Bernal na may direct si mas lalo dahil kung magiging kaibigan niya si Ate B, no? At siya yung person niya rin hindi, pero marami lang na nagpapatanong dahil nga, di ba nabalita noong September, nag-shoot na si Angel Locsin Darna, di ba? Inaabang sa Star Cinema. Sa Star Cinema. So marami ang nagtatanong kung tuloy pa ba ang Darna dahil nga meron na namang storycon naman dito sa bagong pelikula ni Vilma Santos. So siguro matuto yung Darna niya. Bago sana siya mag-asawa. Unahin niya muna itong kay Ate B, di ba? Pero yung, ano po yata itong pelikula ito na sana sasama rin si Luis Manzano, yun ay balita natin na parang tinanggen niya. Kasi parang yun, magiging circus na yung pag-uusapan sila, parang, syempre, parang pamilya nila yung relasyon niya doon sa kanyang magiging bilang. So pabalik ni si Ian Lim, gano'n? Na ano? So pabalik si Ian Lim. Siyang kapay kasi ano po niya si Luis Manzano. So kapartner nito ni si Ian Lim, si Angel Locsin. Sa bagay, gano'n mangyayari. si Ian naman masyado na rin mature tignan. Hindi man material na yung lolo mo eh. Parang na lang din siyang kasing age nila Jericho, di ba? So parang hindi na rin siya teenager, no? Wala na siya dun sa level ni Daniel Fernando, wala na yung gano'n. Diba? So okay na dapat matured ka na since nasa Daniel Fernando? Daniel Fernando Daniel Padilla. Daniel Padilla, di ba? Vice Gov yata si Daniel Fernando, ha? Daniel Padilla tayo. Yan. So abangan natin ang pelikula yan. Maraming pelikula ngayon ng Star Cinema. At syempre, ha, You're My Boss na ipapalabas na po yan sa April 4. Starring Coco Martin and Tony Gonzaga. Oo, correct. Ano pa yung balita mo dyan? So mamaya po, marami po kaming ibibigay na balita. Ariel Rodriguez, mamaya. Tuloy-tuloy na ba natin Ariel Rodriguez? Oo, tuloy-tuloy na raw. Ay kasi po, di ba pa nakunan si Malay, hanggang ngayon pala, nakakaawa siya. Hanggang ngayon pala, hindi pa rin siya maka-move on. Kasi proseso hindi pa rin siya nakaka-recover eh. Pero yun nga po rin, di ba, patay na yung baby. So ayun nga mismo kay Romel, kahit patay na yung baby, ayaw patanggal yung fetus ni Mariel. Parang naniniwala pa rin siya. Hindi kaya fetus siya. Ano ba yung sabi ko? Fetus? Nakakahawa si fetus. Yung fetus na parang inaano na parang naniniwala pa rin siya sa iyo. Nalulungkot naman tayo dun. Hanggang hindi pa rin daw, Fred, hanggang hindi pa rin daw siya nag-bleed ng normal,
hindi daw niya patatagal yung baby. Para naniniwala pa rin siya na mabubuhay yung bata. Hindi na. Kasi bilang isang sa ina, pagkakaalam ko ha, kapag ka nakunan ka, syempre, in-explain din yun ng mga OB. wala nang heartbeat. Kailangan kang raspahin. Pero ang sabi pa, tinanong din yata ni Robin yung doktor, eto ba yung masama kung hindi tatanggalin? Kung tutusin, di ba, may patay ng fetus sa loob. Hindi, meron kung 8 weeks siya, Hindi Kuya daw. Romel. Hindi tatanggalin siya, kailangan siyang raspahin para malinis yung yung loob. Operan din siya, no? Oo, kasi So, ibig sabihin kung merong doon, hindi naman ma-poison naman siya pag Yun nga ang sabi, tinanong daw ni Robin kung doon sa kanilang doktor o yung OB-GYN na Obigay. kung apekto doon kay Mariel na baka siya yun nga may laso din, di ba? Parang hindi naman daw. So hinahayaan lang daw ni Robin na maka-cope up muna itong si Mariel dahil nga hindi pa rin niya tanggap na wala na silang baby, di ba? Pero Napanganay sana nila. Kung 8 weeks yun, Kuya Romel, parang pumapatak na 2 months ba siya? No, 2 months. So 2 months siya. Kaya Kaya si kung baby, pag no? pupatay na sa loob, Pero alam fetus ko- pa rin yun, di ba? Oo, alam ko kailangan din natanggalin yun kung wala na talagang heartbeat. Yun nga, ang sinasabi Siyempre, alam niya. naman ng OB nila yun. Kaya ang sinasabi nga pa rin ng na sabi nga ng iba, baka daw magayat to kay Rita Avila na pag naging baliw-baliwan. Alam mo yung kay Rita Avila, di ba, may mga Hindi naman daldala, dahil hindi naman maito ba, hindi naman kanak may daldala, tinututin niyang anak, di ba? Kaya Pero may nga, mga issue yan, pero siyempre hindi naman natin sinasabi totoo. Balitaan naman. Pero siyempre lahat po ng nanay, katulad ko, talagang nararamdaman naman, although hindi naman ako Sakit, dumaan sa ang proseso pain. na yan. Pero siyempre yung pagbe-bear lang talaga ng child sa loob, talagang kumbaga hindi nagtatapos ang pagiging ina sa pagnanganak ka na. Kumbaga kailangan mo rin alagaan ng 9 months. Kasi alam ko Kuya Romel talaga, yung first trimester, 1 month to 3 months ng bata, talagang critical yan Kailangan talaga hindi ka naglalabas ng bata. Ikaw nalagpasan mo na di ba? Nalagpasan ko. 2 years sa Sikiel? 3 years 3 years na, Hindi, di ba? yung 3 months. Hindi, parang Nasa sinapupunan mo. okay, Yung parang sa first kaso mo. trimester na sinasabi. Yun yung critical. Critical months yun. So kaya talagang doble ingat, di ba? Doble So paano ingat kaya talaga. nakunan tong si Mariel? Wala namang sinabi na kung ano yung dahilan kung bakit nakunan si Mariel, di ba? Oo. At saka, sabi nga nung doktor sa akin, medyo hindi ganun ang kapit, kaya niresetahan ako ng pampakapit. Ayun nga, ang sabi niya hindi ganun kalakas yung kapit ng baby sa Oo, kanya. kaya niresetahan Baka kulang sa niresetahan ko gamot. ng pampakapit, di ba? Oo. Natakot ako nun dahil nag-asap pa ako noon. Oo. 2 weeks pa lang yung tiyan ko. Sabi nga, hanggang 2 weeks critical. Oo, oo. Kung baka yung pagbubuntas niya, di ba? Oo, kaya ako Buti nakakawag si ng Kiel, ganun. or else wala siyang ninong, no? Oo. Ang daming ninong, ang lakas kinakilita mo nun, no? Ikaw talaga! Anyway, Ayaw na 76 na ninang. Anyway, magbabalik po ang Showbiz Unlimited.